Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel na kung saan ako na naman po ay maghahatid sa inyo ng mga balita sa mga oras na ito. So ang focus po ng ating balita ngayon ay ang pulso ng masa, mga kababayan. Ito po yung mga trust ratings ni na President Bongbong Marcos at ng iba pang mga personalidad na popular na pinag-uusapan ngayon sa social media at sa ating bansa. So ayon dito sa News 5 mga kababayan, pulso ng masa, hindi makakalayo ang approval at trust ratings ni na President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero para sa ikatlong quarter ng taon base sa inilabas na survey ng Okta Research Group ngayong Huwebes, October 31. Nasa 2% lang ang ibinaba ng mga rating ni na Marcos mula noong nakaraang quarter. Bumagsak naman ang mga numero ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga kinasasangkutang issue, kabilang ang confidential funds at sinasabing pambabastos kay Marcos. Bumaba ng 8% ang approval rating ni Duterte habang sumadsad ng 6% ang kanyang trust rating. Bumagsak din ang mga numero niya sa ibang naunang survey. Tanging sa Mindanao lang nakakuha ng mataas na rating si Duterte ayon sa Okta Research Group. Samantala, si Chief Justice Alexander Gesmundo lang ang nakakuha ng mga tumataas na numero sa 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. So kung mapapansin po ninyo dito mga kababayan sa ating research, sa ating reference no, sa approval and trust ratings ng News 5 Digital, top national government officials, ito po yung President, Vice President, House Speaker, Senate President, and Chief Justice. Ano po? So sinabi po dito sa ating infographics, no, na si Bongbong Marcos, ang approval rating niya ay 66% at ang trust rating naman po niya ay 69%. Pinakamataas sa lahat ng mga pinakamatataas na national government po natin. At ganoon din po Vice President Sara Duterte, 52% yung approval po niya. Sa trust rating naman, 57%. Kay House Speaker Martin Romualdez naman po, mataas din ng approval rating po niya, 65%. At trust rating po niya, 67%. Pumapangalawa po kay President Bongbong Marcos. Kay Senate President Chis Escudero naman, 62% ng approval at ang trust rating po ay 61%. Sa ating Chief Justice naman po, Alexander Gesmundo, medyo mababa po ito. Ang approval po niya ay 14% at ang trust rating po niya ay 15% lang mga kababayan. So ito po mga kababayan ay totoong nangyayari po ito. Ano po? Ang Okta Research naman po ay isang valid and reliable company na gumagawa ng mga survey regarding sa approval and trust ratings. Kung mapapansin po natin, ang ating President Bongbong Marcos ay mataas po ang approval and trust rating, tumataas pa po. Nagiging baligtad na po kontra kay Sara Duterte dahil sa mga kinakasangkutan po nitong mga issue, nitong mga nakaraang buwan because of the confidential funds, because of the threats, no po, sa mga binitawan niyang statements against the Marcoses, especially sa ama nitong ating current President Bongbong Marcos na si former President Marcos Sr. at yung mga kanyang mga hindi magagandang salita na binitawan laban sa kanila. So, yun po yung isa sa mga nakakaapekto po ng mga bagay na yun. So, sinabi po dito sa News 5 pa rin, ano po, a report by the Commission on Audit, COA, revealed that only 192 of the target 6,379 classrooms were built last year under the then Department of Education Secretary Vice President Sara Duterte. So nadagdagan pa mga kababayan ang problema ni former Secretary or former Deputy Secretary Sara Duterte or ang ating current Vice President Sara Duterte, na kung saan ang kanya pong binadgetan sa nakaraang taon ay 6,379 classrooms po yung target niya. Pero ang nangyayari po dito, yung butal, hindi man lang po, yung 379, hindi niya lang man lang po naabot mga kababayan. Dahil according po dito sa ating statistics, 192
of the target, 6,379 po ang naabot lang po ng kanyang administrasyon. So kahit na wala kang sigurong gawin, talagang mai-build up itong 192 classrooms. Kahit hindi mo kailanganin na i-project ito, mangyayari ito. Pero yung 6,000, kailangan mong trabahuin yan. Pero yun po nangyayari, hindi po nagawa ng ating former DepEd Secretary, Sara Duterte, sa rason na hindi po natin alam, mga kababayan. So sa ngayon, mga kababayan, ang notion ko dito, no, dahil sa mga issues, dahil sa mga naririnig natin, propaganda man yan o hindi, against sa mga officials natin sa higher up, sa higher government positions, propaganda man yan ng mga kalaban na panig nila, mga kalaban nila sa politika, or hindi man yung mga naririnig natin. Pero alam po natin mag-distinguish, mga kababayan, ng katotohanan kung ang isang usapin ay totoo o hindi. So ngayon nakikita po natin yung pagbaba ng trust rating at ng approval rating ni Vice President Sara Duterte dahil po yun sa talagang nangyayari ngayon sa mga hearings, sa mga statements po niya, at may mga footage naman po na nagsasabi po na talagang totoong galing sa bibig niya yun at hindi po yan propaganda kundi katotohanan lamang po yan. At kung mapapansin po ninyo, tumataas naman po ang approval rating ng ating current President Bongbong Marcos at ang kanyang trust ratings because of course of his performance, ang kanyang attitude. Unang-una, kahit na sa kabila ng napakasasakit na mga salita na nasabi ng Duterte, ng mga family ng Duterte sa kanya, ay hindi pa rin siya gumanti sa kanila ng salita or ng kahit anumang action against them. Okay, matahimik lamang po yung ating current President Bongbong Marcos. At yan po yung sa tingin ko gusto ng mga Pilipino. Kasi kahit paano naman, mga kababayan, marunong din naman po ang mga Pilipino na tumingin ng isang mapagpakumbabang tao. Okay? So mapagpakumbaba po siya in a sense na hindi niya na po pinatulan yung kanyang dating running mate, former running mate, VP Sara Duterte, sa kanyang mga sinabi against sa ating current President Bongbong Marcos. At yan po yung dahilan, mga kababayan, kung bakit itinataas ng Diyos. Of course, meron na lang, alam ko po, mga kababayan, na merong divine intervention sa pagtaas ng trust rating ni Bongbong Marcos at ng kanyang trust rating. So yan lamang po yung nakalat natin mga informasyon ngayon, mga kababayan. At kung gusto po ninyo ng mga ganitong klase ng content, paki-subscribe na po ang ating channel at paki-like naman po ang video na ito para magpakita pa po ito sa maraming tao, mga kababayan. At once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.